dalawang pinakamataas na boto sa halalan bilang panalo kapag nakansela ang Certificate of Candidacy ng may pinakamataas na boto. Ano ba ang panukunang initakda ng Korte Suprema sa ganitong pagkakataon? Yan ang itanap natin sa alamin ang batas. Dahil sa nakapigil pa rin resolusyon kaugnay sa isyu ng mga nanalong kandidato sa halalan 2025 at mga pangalawa sa kanila pagdating sa bilangan ng mga boto. Sa gitna nito, naglabas ang Korte Suprema ng desisyong pinurensya ni Associate Justice Samuel Caritan. Sinakabagdungan ng Korte ang second placer rule ng Alumnos Junior East dahil wala itong legal na basehan. Noong halalan 2022 kasi, kinansela ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ng dato pang alimang dadato para sa pagkagubernator ng Sultan Kudarat dahil sa residency requirement. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, hindi ang second placer ang tututong kapalit. Susundin na ang rule on succession sa ilalim ng local government code at ang inihalal na vice governor ang tututong gobernador. Para sa election lawyer na si Atty. Edwin Maranyon, pag-iabot sa kanilang election law practice ang desisyon ng Korte Suprema. So ngayon, kumbaga, this will disturb or this will change the rule na alam namin lahat na practitioner sa election. Pero paano na mga kaso ng mga congressman at senador, lalo na at wala namang vice congressman at vice senator na maaaring pumalit. That's why the question ngayon is mag-a-apply ba yung PACS ruling doon sa senator o congressman? Because yung legal basis ng Supreme Court sa PACS case is the local government code, which does not apply to senators and congressmen. Ayon kay Maranyon, plano nilang maghain ng petition for certiorari para mas malinawan pa sa kaso ng mga kongresista at senador. Hindi may tatanggi ang pangungadato versus Comelec ang isa sa mga desisyon ng Korte Suprema na talagang pinag-usapan o maaaring pinagtalunan dahil na rin sa bilang ng mga dissenting opinion o pagtutol ng ilang maestrado. Sa isyu ng kung sino ang uupong kapalit na gobernador, 8 maestrado ang bumoto pabor sa vice governor o rule on succession. 5 ang tutol dito at 2 ang hindi bumoto. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang Comelec sa Korte Suprema sa Lunes. Gusto lang namin maklarify yung ibang bagay tulad ng sa mga posisyon na walang succession. Sino ang dapat na makasuhin? Hindi kasi naging ganun kaliwanag. With all due respect, yun na lang ang komisyon na yung mga dapat na